Welcome back to my vlog. Isang maganda at puyat na umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagkaraga, mga puyatan, mga paintsuga, mga pa-issue na pinagchichikahan ng mga chikadorang chismosa sa social media, yung mga kapitbahay nating mga taga-Indonesia, mga karagkarag. At kita nyo naman sa ating minoposal, pahikaw, distraction, all-star look na kung saan, di ba? Bongga, kiribangs kay natin yan mga karagkarag. Ilaban ko talaga to para sa pangkabayan, chokis para sa ekonomiya. At eto na nga, habang namamasyal ako kanina sa mga ganap bitaw sa ating mga kapitbahay, tungkol nga dito sa pa-issue ni Paring Omar, na kung saan isa yung kandidata nila sa nabigyan at naging biktima sa pagiging buraot at pagiging kuripot ni Omar mga karagkarag sa pagbibigay ng score ng mga kandidatang lumalaban sa pa-All-Star sa Miss Grand International 2026. Naku, nung nakita ko talaga yung video na umiyak ang pambato ng Indonesia na hindi niya naman yung deserve yung ganitong feeling sana dahil lumalaban lang naman siya sa corona. Kaso nga, yung pagiging buraot ni Paring Omar, naging apektado talaga yung nararamdaman ngayon ng mga kandidata. Para silang namatayan ng self-confidence sa kanilang sarili. Parang namatayan sila ng, kakayahan bitaw na, ng tapang ng loob. Parang biglang nanghihina, naiintindihan ko yung feelings ng mga kandidatang to na kung saan naging biktima ni Paring Omar sa pagiging hindi pasok sa kanyang standard sa mga beauty ng mga kandidatang lumalaban ngayon sa papageant ni Angkol. Nung makita ko yung pambato ng Indonesia, simple lang kasi yung beauty niya, hindi natin masasabing may wow factor na ganun kalakas yung impact ng beauty niya, gaya ng mga ibang kandidatang nilalaban nila sa mga international pageant na kung saan underpass sa pamumuno at sa kamay ni Maring Ivan Gunawan. Dahil alam mo naman natin si Maring Ivan Gunawan mga karagkarag, pagdating sa Mihika sa under construction ng mga kanilang mga kandidata from Aswang to Barbidal, talaga yung nagiging figura. Nag-iiba talaga yung transformation. Nagmumukhang tao talaga yung kandidata nila pagdating sa international pageant na ilalaban nila. At hindi naman, napapahiya din yung transformation na ginawa ni Maring Ivan Gunawan doon sa kanya mga nilalaban ng mga kandidata kasi nagbunga naman, nakapasok naman sa highest placement, minsan nakauwi naman ng corona. Siguro napaisip ako mga karagkarag kung si Maring Ivan Gunawan yung humawak sa kandidatang to na lumaban ngayon sa pa-All-Star sa Miss Grand International 2026, tiyak magiging magta-transform into something itong kandidatang to. Hindi naman siya kapangitan. Nung makita ko umiyak talaga siya mga karagkarag, andun yung respeto ko sa kanya, respect sa pambato ng Indonesia, at kahit alam natin na mga mortal nating mga kaaway ang mga Indonesian pagdating sa pageant season, sa bitaw mundo ng beauty pageant, dahil isa rin sila sa mga malakas na mambuli o mangharas at mangbash sa mga kandidata natin nilalaban sa international pageant. Pero sa puntong to, kuha nila yung respeto ko para sa kanilang pambato na naging biktima ni Paring Omar. So at nung mapanood ko rin yung video ni China mga karagkarag at ni Laos, na kung saan talagang mas mapaisip ka ba na itong mga kandidatang to na ninakawan ng self-confidence ni Paring Omar, kasi mapatanong sila sa kanilang sarili na pangit ba ako? Ano bang mali sa itsura ko? Saan ba ako nagkulang? Ano bang kailangan kong gawin para ma-improve yung beauty ko? Kasi physical appearance yung basihan sa sa Miss Grand International doon sa bare face challenge, di ba? So parang magdududa ka na sa sarili mo. Para sa akin mga karagkarag, kasi masakit tanggapin pero yun yung katotohanan. Kasi hindi naman lahat ng tao nagagandahan sa atin. Hindi naman lahat ng tao pasok yung beauty natin sa beauty na hinahanap nila. At yun nga, yung mga kandidatang itong lumalaban at sa mga susunod na kandidatang lalaban sa pa-All-Star, baka biglang haharap lalo sa salamin at sasabihin, kailangan kong ayusin tong ilong ko, kailangan kong ayusin tong budlat na kong mata, kailangan ayusin ko tong tabingi kong labi, yung kilay ko, kailangan kong mag-transform, kailangan kong lagyan ng formalin yung mukha ko para magkaroon ako ng perfect score na 10 sa pa-All-Star sa Miss Grand International 2026. Yun yung mga disadvantage sa magiging advantage sa mga kandidatang lalaban ulit sa next season sa pa-All-Star na to. Dahil nakikita nila kung gaano kabrutal magbigay ng score yung mga judges, bitaw 1, 2, 3. Diba? Okay lang sana pag 5, pasok na yun. Sana ganun na lang yung gawin ni Angkol na minimum 5 yung pinakamababang score para hindi naman mawala ng self-confidence yung mga kandidatang mabigyan ng 1. Diba? Kasi grabe naman yung 1. Ano yun?
Anong itsura na ba yun? Yung one. Di ba? Masabi ta, ganun na ba talaga ako kapangit? Siguro naisip ni Indonesia, ganito na lang ba ako? 100% na pangit na ba talaga ako? Hindi naman 100% na pangit siya. Iba lang talaga yung the king ng beauty ni Indonesia. Kaya ramdam natin yung pain na pinagdadaanan ngayon ng mga kandidata. At nung napanood ko rin yung video ni Laos, mga karag-karag, kung hindi nyo pa napanood, watch this. I cannot say I don't care about the score, but yeah, that's my dream. So yeah, I hope so. I can do my best, whatever. Oh, thank you so much. I love you too, Vietnam. Cảm ơn nhiều anh em Việt Nam แล้วก็ขอบคุณจากฝั่งไทย Thank you Philippines. Thank you Philippines. I love you too. Philippine people always lovely to me, and today I trying to wear my dress and got the Filipino people helping me. I just want to say thank you for support me Filipino. Thank you for support me Vietnam. Thank you for support me Myanmar. and ขอบคุณสำหรับคนไทยทุกคนที่ support หนูนะคะ Thank you so much. So yan ang mga karag-karag, narinig na ninyo si Laos. Di ba naawa din ako sa kanya mga karag-karag. Andun din yung respeto ko sa kandidatang to at doon sa mga kandidatang nabigyan ng maliit na score ng mga judges sa kanilang performance sa pa-All-Star sa Miss Grand International 2026. Sana hindi sila mapanghinaan ng loob, fight lang dahil hindi sila yung husga sa mga pangarap ng mga kandidatang to sa next na journey ng kanilang buhay. So dito is sinubukan sila, so baka sa next na pageant na sasalihan nila, magkaroon ng saysay yung nilalaban nila dito sa Miss Grand International pa-All-Star. So, sabi rin ng mga mga Indonesian fans na chinichir din nila yung pambato nila na be strong, 'di ba? Kasi hindi naman si Umar yung nagdidikta ng kanyang kapalaran. At kudos sa pambato ng Indonesia sa kanyang tapang na patuloy pa rin siyang nilaban ang pangarap niya na masungkit ang corona sa Miss Grand International 2026 kahit alam niyang dihado na siya sa laban. 'Di ba? Walang atrasan. Fight mga day, fight. Dahil kung sakaling sasabak si Paring Omar sa Mr. Kanabitang mga tiguwang na papageant, sa mga senior citizen na papageant, ay naku, kung tayo yung mga judges, bigyan natin ng 0 score si Paring Omar para maramdaman niya yung nararamdaman ng mga kandidatang na biniktima niya at ninakawan niya ng self-confidence sa sarili. Onsa man! And kadali lang! And yan ang mga karag-karag yung magiging reaction ninyo. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan-karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at latest na ka sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!